Hello po sa inyo. I hope you are doing well. So, ang reading po natin ngayon is an energy update. So, titignan po natin yung mga malakas no, na energy surrounding you around this time. So, and as usual po, may kanya-kanyang reading po ang bawat zodiac sign. Kaya pakitignan na lang po ninyo sa timestamps below, sa baba po ng video, ang sign ninyo, no? Para diretso na po kayo sa reading ninyo. Thank you. See you po. Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tignan natin kung ano yung mga energies po surrounding you. We have Knight of Wands. Ayan. So, there are opportunities dito na dadating, no? May mga balita na paparating dito about oportunidad at feeling ko you're going to be very excited about it, no? Yung nandiyan sa puso ninyo yung fire, you have go-getter attitude, passionate kayo about something na gusto ninyong gawin, no? Kaya magsasama-sama yung mga energies na yan sa ngayon. At kung ano man ang balitang ito na paparating sa inyo, talagang kayo, you're going for it, kumbaga, no? But may reminder din sa inyo, since the Knight of Wands is a fast-moving energy, so pwedeng may tendency, no? Ang iba sa inyo dito na talagang sumugod na agad, no? Kung ano man ang oportunidad na to, without even thinking kung paano ninyo haharapin ito, ano ang gagawin ninyo, yung mga ganon. So, parang details, no? Parang pagdating sa details, maybe you will be lacking, kaya ang advice sa inyo din, no, ng energy na to is for you to listen to your intuition para kahit papaano you will be guided accordingly para ng divine universe, no, na hindi ninyo makuha or mapili kung ano yung hindi best para sa iyo, no, kasi of course yung divine guidance na pumapasok sa inyong intuition, that is what's going to lead you towards picking the right one for you. Towards picking the best, no, na opportunity para sa iyo. Okay? So, good luck sa iyo dyan. So, ano pa? We have 10 of Pentacles. Wow, napakaganda. Baka yung nito, yung sitwasyon na ito, yung opportunity na to will be pwedeng coming from a family member, baka yung kapamilya mo lang din ang magbibigay sa iyo ng oportunidad, no? Pwedeng ganoon, or baka siya yung nakakuha ng opportunity at pwedeng aayain ka, isasama ka, no, sa oportunidad na yon. Aayain kang makipag-partner sa kanya, something like that, or baka it's the other way around, pwedeng ikaw yung magko-convince sa kapamilya mo na tulungan ka, diba? Makipag-partner sa'yo, makipag-partner ka sa kanya. So, pwedeng ganun para magtulungan kayo sa proyektong ito. So, possible din. Pwede rin na you are being supported by your family. Kung ano man itong opportunity na to, ano man itong papasukin ninyo na oportunidad, whether that is an enterprise, negosyo, investment, whatever that is, siguro, na makakaasa ka na supported ka ng inyong pamilya at feeling ko na you're going to be very excited about this kasi alam mo na ito din yung isa sa magiging dahilan, no, ng pagiging yayamanin mo, no, kasi baka malakihan ang financial opportunity na to. This could be something na malaki ang tawag dito, malaki yung balik ng investment na to, yung ganon. So pwedeng this is going to bring you more prosperity and abundance, no? Na hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi buo ninyong pamilya, no? So, pwedeng ganon. What else? We have Ace of Wands. Ayan. So, dito sa Ace of Wands, this is a new beginning, no? Meron new beginning dito, and this is related to karera. This is related to pagkakakitaan, no? So, pwede talaga, no, na yung opportunity na dadating na mababalitaan ninyo is bagong pagkakaperahan. So, baka this is a lucrative offer pagdating sa career ninyo, pagdating sa trabaho ninyo, pagdating sa negosyo ninyo, and may also
require you to travel. So, po pwede rin na mag-ano din ito, magbigay din sa inyo ng opportunity din to travel at the same time, 'di ba? Mayroon kang kikitain dito, ito yung magiging hanap buhay mo, no? At maganda pa kasi magta-travel ka, no? And maybe yung traveling is also one of your plans, 'di ba? Or one of your dreams na gusto mong maging biyahero ka, makapasyal ka somewhere, no? At the same time, nagtatrabaho ka or at the same time, kumikita ka. Yung ganun ba, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga energy surrounding you around this time. So, we have the Emperor. Ayan. So, napakaganda nito. Kasi, gusto mong maging maayos ang lahat, gusto mong maging estable ang lahat, gusto mong mailagay ang lahat sa dapat kalagyan, no? Things are going to be back in order, things are going to be in its right place. Yun ang gusto mo, yun ang nakikinikinita mo na gagawin mo sa ngayon, no? You're going to make sure na mailalagay mo sa tamang kalagyan ang mga sitwasyon, ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Okay? Ang iba din sa inyo dito, baka may tendency na maging ang tawag dito, umangat, kumbaga, sa kung kayo nagtatrabaho, kung kayo nag-iempleo, po pwedeng merong pag-angat dito ng inyong posisyon, merong pag-angat, may promotion, yung ganoon ba? May promotion, o pwedeng merong leadership role na ibibigay sa'yo, yung ganoon ba? O pwedeng you will be on a position na meron kayong authority, no? Meron kayong pwedeng magiging manager kayo, magiging boss kayo, may ilalagay ka sa isang managerial position siguro kung ikaw ay nag-i-empleyo, or probably, baka meron kayong mga pakikipag-usap na gagawin sa mga person or people of authority around this time, no? So, pwedeng ganun din ang sitwasyon dito. At saka si Emperor, this is also about stability, kaya pwede na ang pagsisikapan ninyo around this time is ang paglay ng solid foundation ninyo sa iba't ibang areas, katulad na lamang ng inyong money, career, and finances. So, pagtatrabaho, pagsisipag, pagtsatsaga, pag-iipon, yung mga ganon, pagpapalago, ng inyong negosyo, pagpapadami ng inyong pera, gusto mong makasiguro na meron kang established na financial future, so you're going to do anything and everything in your power ngayon para makapaglagay ka doon ng matibay na pundasyon sa mga areas na yon. Kaya good luck sa iyo. We have 5 of Cups. Ayan. So, ay iba sa inyo, baka dito kayo nanggagaling, dati kasi, 'di ba? Siguro marami kayong mga bagay na sinayang, pagkakataon na nasayang, 'di ba? Because maybe you are so focused on just one or two things in life. At pagdating ng mga oportunidad, maaaring nakakaligtaan ninyo ito. Kasi nga, hindi ninyo nabibigyan ng ekstrang oras, ang ibang bagay. So, pwedeng ganon. Kaya, ito, pwedeng kayo, nalulungkot, nalulungkot ang hihinayang, yung gano'n na sana, marami kayong what if, marami kayong sana, 'di ba? Siguro na nararamdaman kayo. Kaya medyo down ang energy ninyo. So, maaring ito yung pinanghuhugutan ninyo. And babangon kayo, one day, mapapag-isipan ninyo na if you're going to continue to dwell on this energy, wala mangyayari sa inyo, 'di ba? You will be stuck there for quite a while. Kaya siguro maganda na magkakaroon siguro kayo dito ng insights, magkakaroon kayo dito ng kumbaga light bulb moment, at may isipan ninyo na teka lang, parang alam mo yun, yung parang binababa mo naman masyado yung sarili mo, 'di ba? Whereas marami ka pa namang options, marami ka pa namang pwedeng gawin, 'di ba? Malakas ka pa, 'di ba? May diskarte ka pa.
meron kang abilities, 'di ba? So siguro marirealize mo din 'yan na teka lang, bakit ako masyadong nalulungkot, 'di ba? Marami pa akong pwedeng gawin. Pwede pa akong bumawi, pwede pa akong bumangon. Kaya maaring magigising ka sa katotohanan, 'di ba? Na kung mag-stuck ka diyan, if you're going to allow yourself to be stuck in this very low energy, then talagang diyan ka for quite a while, no? Kaya babangon ka, aalis ka sa sitwasyon na to. Magigising ka one day na aalis ka na, babangon ka na, and you're going to move on with your life. You're going to move forward in your life. At maaaring papunta ka rito kay Emperor. You know? Kasi nakaharap ka, no? Nakaharap ka papunta rito, and ang nasa tabi mo ay si Emperor. So, pwedeng ito yung pinanggagalingan mong sitwasyon. Kaya nga, ngayon, no, tatayo ka na. Tatayo kang muli. At gusto mo nang ayusin ang buhay mong muli. Gusto mong ayusin muli ang sitwasyon mo sa buhay, lalo-lalo na siguro pagdating sa kaperahan, no? Kasi si Emperor is about pagpapalago ng pera, pag-establish ng kanyang financial future, pag-establish ng kanyang trabaho, career, negosyo, yung gano'n. So, maybe, yun na ang gagawin mo. No, hindi mo na to hahayaan na mag-prosper sa buhay mo, yung lungkot, no, yung panghihinayang, yung ganon. Bagkus, you're going to get up and you're going to move forward with your life, no? At ito na, mahaharapin mo na, i-embrace mo na yung energy of an emperor. So, what else? We have Ace of Wands. Ayan, magsisimula ka ng bagong buhay. Good luck sa'yo, Leo. Good for you. So, babangon ka na talaga. You are really going to start moving forward. At magsisimula ka ng bagong karera, or magsisimula ka ng bagong negosyo, or enterprise. Anything, no, na mapagkukuhanan mo ng pera, anything na maghahatid sa inyo ng magandang buhay, no? You are about to start something fresh sa buhay ninyo na alam mong you can make it grow. Alam mong dito ka mag-grow, alam mong dito ka magta-thrive, alam mong dito ka na magpo-prosper, mag-expand, you know? Kaya magiging focus ka na rito, no? Magpo-focus ka na dito sa pag-move on sa buhay ninyo, at yun, pagsisikapan mo, no? There is Ace of Wands is a very fiery energy. Ikaw ito, 'di ba? This is your energy. Kaya talagang pagsasama-samahin mo dito yung galing mo, yung talento mo, yung skills mo, plus determination, plus yung pagiging goal-oriented mo, no? Kaya papunta ka na sa pagsisimula, no? Patungo sa paglapit sa inyong success, patungo sa paglapit sa inyong mga goals. Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sarbay na sa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin ang mga energies surrounding you around this time. And we have Queen of Cups. Ayan. So, you're going to be very intuitive. You know, sa ngayon, extrang malakas ang inyong radar sa ngayon. You will be intuitive, you're going to be very sensitive, at malakas ang inyong radar, malakas ang inyong pakiramdam. Kaya gamitin nyo yan to your advantage, no, Sagittarius. And pwede rin na siguro ang iba sa inyo dito, you also have that artistry in you, you know, may galing ka, may creativity ka, you know, so maaring yan din ngayon ang i-display mo, maaring yan din ang ilalabas mo sa ngayon, and pwedeng gagamitin mo yan sa pagdidiskarte sa buhay, diba, pagharap sa mga problema, or pwedeng gagamitin mo yung creativity mo sa paghahanap buhay mo, pagsisimula ng pwede mo pagkakitaan, yung gano'n, no? Or decision making, no? Creative, siguro, ngayon ang mga magiging decision ninyo, diba? So, pwedeng gano'n ang ganap. And, also, baka ang iba sa inyo rito is, baka magiging nanay na kayo, no? Baka you are welcoming a new baby, or baka, pwedeng hindi kayo talaga yung
buntis, hindi kayo yung manganganak, pero or wala pa kayong sariling anak talaga na galing sa inyo. But maybe, ang feeling ko din dito, baka kayo ay tumatayong nanay, no, ng inyong pamilya. Baka ikaw yung tumatayong nanay sa mga kapatid mo, pwedeng ganon, no, or sa mga pamangkin mo, yung ganon, no. So, you are siguro, tawag dito, assuming a role, no, of being a nanay, no, sa inyong pamilya. So, what else? We have death. Wow, napakaganda. Meron magagandang pagbabagong mangyayari rito sa Sagittarius. Pag didesisyonan mo to, kagustuhan mo to, nabihisa na yung buhay mo. Bihisa ng bago, kumbaga. You're going to create a beautiful change sa buhay mo. Tatanggalin mo na dito yung parang magde-declutter ka ng buhay mo sa ngayon. Kung ano man yung mga hindi na nakakatulong sa'yo, hindi na nakakaganda ng buhay mo, hindi ang tawag dito, hindi nagdadala ng good vibes, kumbaga, no, sa buhay mo, you're going to remove that, no? You're going to remove that out of your life, no? Yung ganon. Kaya, maganda kasi bibihisan mo ng bago ang buhay mo. So, ibig sabihin, tatanggalin mo na yung mga kalat, tatanggalin mo na yung mga tao na siguro hindi naman positibo, ang dating sa'yo, mga ganun ba? Anything, parang anything na nagdadala ng negativity sa inyo, maaari ngayon tatanggalin mo na yan sa buhay mo. You're going to cut the cords between you and those things or people or situation, no? Kaya papunta ka dito sa pagsisimula ng bagong buhay, no? And po pwedeng sa lahat ng areas of life ito. Pwedeng massive decluttering, no? Ang gagawin mo rito, or po pwede rin naman na in some areas lang, no? Baka meron kang ipa-prioritize na some areas of life na talagang kailangan mo ng linisin, kailangan mo ng baguhin, 'di ba? 'Di ba pwedeng mga major areas of life, no? Katulad ng trabaho, 'di ba? Baka toxic environment or toxic working environment ang kinabibilangan ninyo. So, pwedeng aalis ka na dyan sa trabaho. Pwedeng ganon, no? Or pwedeng relationship, no? So, depende sa inyong sitwasyon, no? Iba-iba tayo ng sitwasyon. Kaya whatever that is, no, na something that is not good for you anymore, yan ang iiwanan mo. Yan ang aalisin mo na sa buhay mo. Kaya good luck sa'yo. We have 7 of Swords. Ayan, mag-iingat din kayo. You know, kasi maraming mga manloloko sa paligid. Okay? Use your intuition, no? Kasi yung intuition ninyo will always send you a signal, no? Kung ano ang dapat iwasan, if there is a discomfort kayong mararamdaman when you are talking to someone, ibig sabihin nito, daw ka dyan sa kausap mo kasi hindi yun mapagkakatiwalaan or baka there's masamang balak sa'yo, yung gano'n. Kaya pakiramdaman ninyo yung wisdom of your body kasi that is a signal, no, coming from your intuition, no, warning yan sa inyo na mag-iingat kayo. So, eto, there are people that are dishonest, no? Or maaaring merong mga magnanakaw, merong manluloko, merong mabubudol, you know? Kaya mag-iingat kayo sa mga pakikipag-usap. At be careful with what you share, no? Yung mga impormasyon, mga detalye na pwedeng ibigay ninyo or share ninyo sa mga taong ito. Okay? So, mag-iingat kayo. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga energies surrounding you around this time. We have strength. Ayan. So, magpakatatag lang kayo, no? Huwag kayong panghinaan ng loob. Okay? Kasi walang may tutulong sa iyo yan if kung merong challenge na kayong pinagdadaanan, tapos panghihinaan pa kayo ng loob, ano na lang ang mangyayari sa inyo, hindi ba? Kaya, huwag kayong susuko. You know, huwag kayong panghinaan ng loob. Dapat gisingin ninyo yung inyong inner strength. Encourage, alalahanin ninyo na walang problema, na walang solusyon. Okay? Walang challenging situation na hindi natin malulusutan. No? Hindi ibibigay sa atin ng universe ang mga yan kung hindi natin kayang harapin. Kung hindi natin kayang
solusyonan or hindi natin kayang lumabas sa sitwasyon na yan. Kaya rest assured, no, na they are there for a purpose. They are there at kaya natin sila. Kaya natin yan, no? You are, always remember that you are more powerful than your problems. Okay? Kaya wag kayong panghihinaan ng loob. Alright? Kayang-kaya ninyong harapin yan, no? Mas marami na kayong pinagdaanan in the past, 'di ba? Mas meron pang mga mas mabigat, no, na pinagdaanan kayo in the past na nalagpasan ninyo, na solusyonan ninyo, 'di ba? Kaya kung ano man 'yan, pinoproblema ninyo, kung ano man 'yang pinanghihinaan kayo ng loob, kayang-kaya ninyo 'yan, no? You are more powerful than that, okay? So, what else? We have Queen of Cups. Ayan. So, siguro, you have the support then of your mom. Diba? Or kung sino man ang inyong tinuturing na mother figure. So, feeling ko, meron isang tao dyan na parang very supportive of you. No? Someone na parang tinuturing mo sigurong nanay or baka nanay mo talaga yan, ano, na laging nandiyan dyan. No? Siya yung nagpapalakas ng loob mo. Siya yung nagpupush sa'yo na sige, kaya mo yan. Maaring siya yung nag-i-encourage sa'yo, no? So, makinig ka din sa kanya kasi yung taong ito is also katulad mo din na very sensitive, very intuitive, very compassionate, no? Yung ganon. Kaya, huwag kang panghinaan ng loob, okay? No? Kahit ano man ang inyong pagdaanan sa buhay, always remember na laging may solusyon yan. 'Di ba? Meron ngang kasabihan na there's always a rainbow after the rain. Kaya pagkatapos ng bagyo sa buhay, pagkatapos ng matinding ulan, titila din yan, no? At lalabas na din ang rainbow. Magpapakita rin sa inyo ang araw, okay? Ganun din ang problema, okay? Pagkatapos ng problema, pag napulot mo na, alam mo na kung anong lesson na dapat mong mapulot dyan, alam mo na ang solusyon sa problema mo, 'di ba? Pagkatapos niyan, no, you will be back to square one. You'll be back to normal. Okay? Kaya wag kayong panghinaan ng loob. Okay? Tutulungan kayo ng Queen of Cups. And also, this also reminding you, you are a water sign, Cancer. This is reminding you na malakas ang inyong radar. So, gamitin ninyo yan to your advantage. Gamitin ninyo yung inyong psychic powers, you know, para pakinggan ang i-access, kumbaga, ang mga intuitive messages, intuitive nudges na pinapadala sa inyo ng Divine Universe to support you, to help you, to guide you, no? Kung ano ang dapat ninyong gawin. Alright? Sa mga sitwasyon ninyo sa ngayon. So, we have Two of Pentacles. Okay? Kailangan mo ng balanse. Okay? This is a reminder para sa'yo na you need to balance your life. You need to bring the balance in your life. Alright? Kailangan mong balansehin ang lahat. Kailangan mong matutunan na siguro mag time management kayo, no? Tignan ninyong maigi, tignan ninyong mabuti yung mga sitwasyon ninyo sa buhay, i-divide ninyo ng tama, ng maayos ang oras ninyo para nang sa ganon lahat mabibigyan mo ng panahon. Lahat mabibigyan mo ng tamang kaukulang atensyon, yung ganon, okay? Para nang sa gayon, hindi mag-manifest ang mga problema. Walang lumabas na problema kung naasikaso ninyo ang lahat, okay? At saka, pwede rin, ano, na meron kayo ditong mga, tawag dito, yung ginajuggle ninyo ng mga sitwasyon, siguro, nagnaano kayo, yung parang, gusto ninyo lahat sila gagawin at the same time, pero hindi nyo naman yun kakayanin, 'di ba? Na pagsasabay-sabayin. Kaya parang, teka lang, nalilito kayo, you're all over the place, 'di ba? Kasi lahat gusto mong simulan. Siguro lahat ng ideas mo gusto mong gawin all at the same time, 'di ba? Kaya parang mas lalo kang nalilito rito. So, make sure na i-balance mo ang lahat. Prioritize whatever needs your time first or majority of your time. So, yun muna ang ilagay mo sa una. So, kailangang ma-figure out mo kung ano yun, yung pinaka-priority mo. Para yun ay ilalagay mo sa number 1 list mo, number 2, number 3, number 4. So, dapat alam mo kung ano yung list priority mo. So, dapat nasa backburner na lang muna. Yung ganon. So, make
plans, 'di ba? Kailangan mong pagplanuhan. Kailangan mo ng time management dito, pagplanuhan, pag-aralan mo kung paano mo gagawin para wala ka rin namang maiwan, wala ka rin namang pwedeng sabay-sabay mong gawin tapos napapabayaan mo yung ibang parte, 'di ba? Yung ganon. So, you really need to make an effective plan. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first energy is Two of Wands. Ayan. So, decision making ito, no? Parang meron kayong hawak na dalawa dito. Iniisip niyo, alin kaya dito yung unahin ko? Alin kaya dito yung pupuntahan ko? Alin kaya dito sa dalawang ito ang kukunin ko, ang uunahin ko, yung mga ganun, no? So, there is a parang major decision that you need to make sa ngayon at maaaring related yan sa mga opportunities na meron kayo sa ngayon. Kasi po pwede na mayroong mga offers sa inyo rito, no? Let's say for example, job offer, 'di ba? Po pwedeng parehas sila maganda, parehas pasok sa criteria ninyo, maaaring parehas sila gusto mo, 'di ba? Yung parang you're torn between these two beautiful opportunities. So po pwedeng ganon. Kaya parang you're all over the place, nalilito kayo. So, that's why kailangan mo pag-isipan din ng mabuti, no? At this is also planning stage, no? Si Two of Wands. Kaya po pwede rin na marami talaga kayong iniisip, marami kayong ginajuggle sa isip ninyo kasi you're making plans sa ngayon. So, even if pag make plans ninyo, po pwedeng hindi ba ninyo naiisip ngayon kung alin yung best na uunahin ninyo? Alin yung pagpaplanuhan ninyong mabuti? 'Di ba? Kasi kung hindi pa naman ninyo gagawin, hindi naman yun ang priority ninyo, then parang there's no sense, 'di ba? Na yun ang gagawa ninyo ng plano. Kaya kailangan pagdesisyonan muna ninyo kung ano yung unahin ninyo or kung alin yung mas gusto ninyo na ipa-prioritize ninyo so that you can make plans on that particular thing muna. 'Di ba? Para maging maayos ang diskarte ninyo, mas maging maayos ang pagpaplano, 'di ba? Maaari din na baka meron kayong partnership dito na papasukin din, no? Baka kakailanganin ninyo dito ng kapartner, kasama sa trabaho or dito sa pagpaplano. Baka you're going to collaborate with someone. So, po pwedeng ganun din ang ganap dyan. So, what else? We have King of Swords. Ayan. So, speaking of makakausap or makakasama, makakatulong, baka kailangan mong humingi ng tulong dito to someone, no? Pwedeng, baka magpapa-advise ka sa boss mo or pwedeng magpapa-advise ka sa mga professionals na linked or related doon sa kung ano man yung pinagpaplanuhan mo or ano man yung iniisip mo na field, no? Kaya pwedeng magkukonsulta ka dito sa mga tao na merong expertise doon sa kung anumang field, no, ang gusto mong pagtuunan ngayon ng pansin. So, yun, hihingi ka ng tulong sa iba. So, which is good, no? Wag na kayong mag-atubili, wag na kayong magpamamaya-maya na, wag na kayong magpapabukas pa, 'di ba? Kung yun ang naisip ninyo, na sa tingin ninyo magiging effective yan, makakatulong yan sa'yo, then go for it, 'di ba? Take action agad-agad, okay? So, what else? We have Page of Wands. Ayan. So, kailangan mo lang talaga na makipag-usap ka na. Communicate clearly. Yun ang kailangan na gawin din ninyo. You know, sabihin mo na kung anong lahat ng itatanong mo, lahat ng kakailanganin yung impormasyon. Sabihin mo na, explain mo na, 'di ba? I-communicate nyo na. Para nang sa gayon, mabuo na yung puzzle mo, kumbaga, no? Para nang sa gayon, kapag okay na, nakahanda ka na, everything is ready, then you can start. 'Di ba? Para hindi ka na nagsasayang ng oras pa, 'di ba? At meron din mga balita na paparating, may mga magagandang balita din dito na dadating. Kaya make sure na you are checking, no, yung mga ninyo,
i-check ninyo yung mga tawag dito, yung mga communication lines ninyo, 'di ba? Yung DM ninyo, PM ninyo, mga email ninyo, calls history, yung mga ganon, text messages, no? Titignan ninyo yan, check ninyo kasi there are correspondence, no, na pwedeng dumating dito. And it could be related to anything. Pwedeng sa mga opportunities or pwedeng kapamilya ninyo, pwedeng mga kaibigan, katrabaho na makikipag-communicate sa inyo. So, you never know kung sino, 'di ba? Or kung kanino manggagaling ang mga communication na to. Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, unang energy here is the Fool. Ayan. So, this is very exciting kasi handa ka na mag-take risk. Handa ka nang mag-adventure sa ngayon. Hindi ka na ngayon nagdadalawang isip or hindi ka na ngayon natatakot, no, na mag-start ng bagong yugto sa buhay. Hindi ka na ngayon magdadalawang isip na i-embrace yung something na hindi pa ninyo nagagawa ever. Yung ganun ba? So, ano ka na ngayon? Handa ka na mag-take ng leap of faith, no? Kasi nagtitiwala ka, no, sa divine plan. Nagtitiwala ka sa kakayanan mo. Nagtitiwala ka na hindi ka papabayaan ng spirit team, no? Kaya malakas ang loob mo sa ngayon, no, na yun nga, gawin ang mga bagay na gusto mo nang gawin sa ngayon. Ano? Habang nandiyan ang oportunidad, subukan ko na to. This is now the time for me to grow. This is now the time for me to expand. Diba? Kaya, even if bago ito sa'yo, even if this is an uncharted territory para sa'yo, no? Sa loob mo, kaya ko to. Diba? Parang hindi ka natatakot ngayon eh. Kasi alam mo, no? Confident ka na the divine is going to help you. The divine and the rest of your spirit team is going to support you, no? So, good luck sa you dyan. We have the star. Wow. The star, the light of the star, no? Yung liwanag ng star is going to illuminate the path kung saan kayo dapat mapunta. Kung saan kayo dapat na pumunta. Diba? So, napakaganda. Kasi, guided kayo. No, the star is going to serve as the guiding light, no, para sa inyo. Dadalhin kayo ng star na to, no, kung saan kayo dapat na makarating. Kaya napakaganda kasi parang divinely orchestrated, no, ang mga nangyayari dito sa inyo pagdating ng oportunidad na yan. Tapos biglang magbabago na yung perspective ninyo, magbabago na yung pakiramdam ninyo. From being takot, now you're going to be very matapang na, 'di ba? So parang mapapansin niyo na wow, things are falling into its right places kasi its divine timing has come, 'di ba? Maaring yan ay yun ang plano na ng universe na dapat ganito na mangyayari, 'di ba? Kaya the star is going to serve as the guiding light para sa iyo. At saka there could be miraculous moments na pwede mangyari. There are miraculous events that might unfold sa buhay ninyo right at this time. Kaya napakaganda kasi parang talaga to. May mga pangyayari dito na hindi mo inaasahan na mangyayari. May mga pangyayari dito na hindi mo sukat akalain, no, na mangyayari, pero yun, it's going to unfold kasi it's meant to happen. Diba? When the time's right, things will just happen. Kaya maaring ganun ngayon ang kaganapan sa buhay ninyo. So, good luck sa iyo. So, what else? We have death. Wow, napakaganda. Massive. Massive ang mga pangyayari, mga pagbabago sa buhay ninyo. And look at this. No? 3 lang ang bubunutin nating energy sa ngayon. And all of them are major arcana. And that means, no, na majority of your cards or the energies that came out sa isang reading, no, as major arcana, ibig sabihin yan na there are amazing things that are going to happen. Merong mga remarkable na mga pangyayari na mag-unfold sa buhay ninyo that will have a great impact sa buhay ninyo, hindi lang ng
ngayon, kundi for the long term. No, it's going to, kumbaga tatatak ito sa buhay ninyo, or it's going to have a great impact, no, sa buhay ninyo for the long term. So, and napakaganda, diba? Napakaganda. We have death energy. This is massive change, no? So, siguro talagang papunta kayo sa pag-expand ng sarili ninyo, ng buhay ninyo. Papunta kayo sa gusto mong magandang pangyayari sa buhay ninyo, magandang pagbabago sa buhay ninyo ang gusto ninyong mangyari rito. So, you're going to change things for the better. You're going to change the course of your life. Yung ganon, ano? Kaya, this is really great. This is really massive at pagbabago. And maganda rito kasi there is an excitement para sa'yo to do this. Yun ang napipick up ko. Kasi nga, parang gusto mo talaga na magkaroon ng rebirth, kumbaga, ang buhay ninyo. Siguro kung ano man ang dati ninyong buhay, baka parang napagod na kayo sa ganon, parang nagsawa na kayo sa ganon, kaya gusto ninyo ngayon ng bagong sitwasyon, bagong environment, no? Pwedeng bagong perspective din, magkakaroon din kayo nun, no? Or maybe you're also going to change how you see things, diba? Kung paano mo papatakbuhin ang buhay mo, yung mga ganun ba? Or pwede na meron kayong mga babaguhin dito na sabihin natin ano ito, mga on a personal level, no? So, baka gusto mo din na i-empower yung sarili mo, gusto mo din na mayroon ka pang mas maraming matutunan sa buhay. So, maybe empowerment, diba? Skills development, yung mga ganon. Along those areas siguro ang pwede mong gawin, no? Na pagbabago din. Or baka, ang iba sa inyo, baka magbabago kayo ng trabaho, baka maglilipat kayo ng employer, or from yung baka babaguhin ninyo yung career path ninyo. Instead of working, instead of being an employee, gusto mo, ikaw na yung maging boss. Diba? Magtatayo ka ng sarili mong enterprise, yung mga ganon. So, but what I'm thinking here, or what I'm sensing here, is a massive change. No? This is massive. Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo or yung mga energy surrounding you. No? Malalakas na energy surrounding you at this time. We have 5 of Wands. Ayan, baka meron kayong kadebate, ka-competition, meron kayong ka-headbutt, diba? Kaaway, merong kadiskusyon, you know, may hindi kayo pagkakaintindihan no? Pwedeng related ito sa trabaho, you know? Pwedeng related ito sa ano ninyo, sa trabaho. Baka kunyari, may tinatrabaho kayong project, diba? At saka, may proposal ka, may proposal din siya. Or pwedeng talagang magkaiba kayo ng path na tinatahak or gustong tahakin, so hindi talaga kayo nag-agree. Yung ganon, no? So, pwedeng yun ang pag-aawayan ng iba sa inyo. You know? Different ideas, no? Baka hindi ninyo to mapagkasunduan agad-agad, no? Kaya pwedeng nagkaroon ng diskusyon, nagkaroon ng argument dito, yung ganon. Nagkaroon ng debate, you know? So, pwedeng ganon ang ganap dito. But, this is 5, no? Yung 5, that signifies change, no? Kaya kung ano man ang naging sitwasyon dito, for sure, pag humupa na yung tension between the two of you, pag humupa na yung galit, pag humupa na yung init ng ulo, you know, things are going to change. Kaya wag kayong mag-alala. Okay? Magkakausap din kayo, magkakaayos din kayo, you'll be able to fix things. Okay? So, what else? We have the Hanged Man. Ayan. So, Hanged Man is about introspection. This is about introspection, reflection, yung gano'n, ano? At kailangan mo dito ng panahon talaga para sa sarili mo.
Okay? Maaaring kailangan mo itong gawin para na magkaroon ka ng focus, magkaroon ka ng malinaw na kaisipan. So, tigil ka muna, step back ka muna rito sa sitwasyon na to para na makapag-isip ka ng maayos. Okay? Kasi kung nandiyan ka, diba, focus na focus ka dyan, baka kahit hindi na kayo magkaharap, baka mas lalo pang, diba, hindi mo pa rin makontrol yung galit, hindi mo pa rin makontrol yung inis, at baka, alam mo na, baka makapagsalita ka lang ng hindi maganda na po pwedeng ikasama mo rin, diba? Kaya, step back ka muna from this situation, ano? Step back ka muna dyan, focus on yourself, mag-breathing exercises ka, mag-ano ka, mag-meditate ka, 'di ba? Para kumalma yung senses mo. Kumalma muna yung mga cells sa katawan mo. And with that, then your body can breathe, 'di ba? At magiging kumbaga makakaluwag, no? Luluwag din ang yung pakiramdam. Luluwag din um yung damdamin ninyo, at hindi na kayo yung kumbaga magagalit ng bonggang-bongga, 'di ba? Kapag nakapag-relax ka na. So, maybe kailangan mo muna na mag-reflect ka, okay? Reflect on what happened. Reflect on anong dahilan, 'di ba, ng pag-aaway ninyo. 'Di ba? What can you do? 'Di ba? Para magkaayos kayo, or what can you do para maalis yung galit mo, yung gano'n. So, pag-isipan mo mabuti, no? What are the things that you need to do, okay? What else? We have the hermit. Ito na nga. This is about solitude. So, this is the strong calling para sa iyo. Mag-reflect ka, mag-introspect ka. At ito, magagawa mo lang din if you're going to put yourself on solitude. You know, mapag-isa ka. Spend time by yourself. Mag-me time ka muna. Napakahalaga yon na mapakinggan mo muna yung soul ninyo. Mapakinggan ninyo yung intuition ninyo. Kasi, if there's always someone, nakaharap ka, may lagi kang kausap, wala. Hindi ka makakapag-isip ng maayos. Hindi ka makakapag-isip ng mabuti dito, you know? At baka mas lalo ka pang mapasama dyan. Kasi, syempre, wala sa wish you. 'Di ba? Yung isip ninyo kapag ganon. So, baka kung masulusulan ka pa, 'di ba, ng kausap mo. Kaya kailangan na spend time by yourself ka muna. Okay? Para makapag-relax ka, 'di ba? Close your eyes, kasi pag sinara mo ang inyong mga mata, nako, kakaibang ano na yan, kakaibang dimension. Kumbaga, parang papasukin ninyo dyan, and you can relax. No, your body, your senses, the cells of your body will also be able to relax, at makakahinga ka ng mas maayos. Okay? So, yun ang ano. At saka, you also need dito to step back, no, from that worldly things na pinagkakaabalahan ninyo para magkaroon din kayo ng healing. Okay? Bago pa man ninyo harapin muli na kung sino man itong naging kaaway ninyo, naging kadiskusyon ninyo, or yung taong wala kayong, yung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, you know, before you face that person, at least within yourself, yung parang handa ka na para i-heal yung inyong naging sitwasyon, no? You are ready, no, for whatever na pwede ninyong pag-usapan, na pwede ninyong paano ninyo ipapatch up ang inyong sitwasyon, yung gano'n. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, paunang energy ninyo po, 3 of Wands. Ayan, napakaganda nito kasi this is good luck. No, this is also good fortune. Kaya siswertehin kayo. May babalot na swerte sa inyo sa ngayon. And lalo-lalo na doon sa mga, kunyari, meron kayong sisimulang bagong ganap. No? Meron kayong bagong idea. Meron kayong bagong plano. At ngayon, isa sa katuparan nyo na. So, this is really a beautiful time to do so, kasi habang ang swerte ay nasa inyong horizon. No? Kaya, good luck sa'yo. At saka, parang ano kayo, looking forward, no? Parang meron kayong ini-envision dito for yourself na po pwedeng
pwedeng related ito sa inyong money, career, and finances. You're looking forward to becoming successful sa kung ano man ang plano ninyo rito. Kaya, feeling ko, mas magiging pursigido kayo rito. No, you're going to, kasi yung goal ninyo is to succeed. Siyempre, ang gagawan ninyo ng paraan ito na mapabilis naman pagtagumpay ninyo. Kaya po pwedeng yung mga plano ninyo, no, siguro talaga nakakasana, nakaready na yung mga plano ninyo, and you are going to start taking action na sa ngayon para makalapit ka na talaga doon sa tagumpay na minimithi ninyo. Kaya this is really good, no? Wala kayong ano dito, wala kayong iindahin na mga, kunyari, mga problema, mga obstacles, no? Hindi ninyo yung papansinin. You're really going for whatever it is that you need to do, no, para marating ninyo yung tagumpay dito. Even if you're going to take an adventure, it doesn't matter to you. Ang importante, no, yung goal ninyo, yung sinet ninyong goal para sa sarili ninyo, marating ninyo, makamit ninyo by any means, no. Pero syempre yung legal, yung legalan lang, 'di ba? So gagawin mong lahat para marating mo ito. Kaya si Virgo din kasi, 'di ba? Kapag meron kayong in-envision din sa isip niyo, hindi rin kayo titigil hangga't hindi niyo makuha 'yun, 'di ba? Parang may pagkaano din kayo, may pagka fire sign kayo, no? Na talagang once na may in-envision ka, gusto mo marating mo yon, gusto mo makuha mo yon, gusto mo ma-achieve mo yon. Kaya gagawa ka ng paraan. At saka, travel, no, Virgo. Baka magda-travel din ang iba sa inyo rito. What else? We have Ace of Wands. Ayan. So, travel energy din ito. So, possible na kung ano man yung plano ninyo na sasakatuparan nyo ngayon, that could be related dito. So, siguro ba, may bagong career path na tatahakin kayo sa ngayon. Maybe you are going to expand, 'di ba? Your studies as well, no? Pwedeng ganun din. Or, there is something, pwedeng negosyo, 'di ba? Na talagang baka mag-expand ka na negosyo mo, baka mas dadamihan mo pa yung ano mo, yung ang tawag dito, mas dadamihan mo pa yung investment po dyan, pwedeng ganun. Or, you're going to open up branches, 'di ba? Pwedeng ganun din ang ganap. At exciting ito kasi meron din travel, no? So mayroong opportunity dito for you to travel. Kaya good luck sa iyo. What else? We have King of Wands. Promotion, no? Baka magkakaroon kayo ng promotion dito. Baka mapupunta na kayo sa pagiging manager, pagiging supervisor, boss, mga ganon. Or pwede rin, na you're going to change your career path. Baka magiging entrepreneur na kayo. Now, from being an employee, 'di ba? Sa pagkagaling sa pagiging empleyado, no, pagiging manager sa kumpanyang 'yan, baka pwedeng aalis na kayo diyan, at baka magsasarili na kayo, magnenegosyo na kayo, gagawa na kayo ng sarili ninyong enterprise para kayo na yung magiging CEO, kayo na yung magiging sarili ninyong boss, yung ganon, no? So napakagaling. At saka para sa iba sa inyo, kayo very magnetic, no? Yung very charismatic, very magnetic yung arrive ninyo, yung pagkatao ninyo, maraming na-charmingan sa inyo, maraming parang you're drawing people, no, towards you kasi very influential kayo. Napakalakas ng inyong influence sa kanila. Yung hatak nila, yung parang people around you are looking up to you. Yung gano'n, yung nire-respeto ka nila, ang laki na respeto nila sa'yo, na kung ano yung sabihin mo, parang mag-aano sila, parang sinusunod ka nila, hindi sila nagdadalawang isip, 'di ba? Na ano kaya to? Totoo yung sinasabi nito, yung gano'n. Hindi na sila nagaganon. They really are respecting you. Kaya napakaganda ng ng dating mo sa mga taong na nasa paligid niyo. So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.
Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first is Two of Wands. Ayan. So, you're making plans sa ngayon. Baka meron talaga kayong mga maraming ideas, no? At ngayon, you are making plans on how you're going to make that happen, kung paano ninyo madadala sa inyong 3D reality yung mga ideas niyo. So, that's why you're making plans sa ngayon. At, baka lang, meron kayong mga kailangan pagdesisyonan din, Baka meron kayong pinag-iisipan na kung alin doon sa mga plano ninyo yung siguro uunahin ninyo, ano yung ipaprioritize ninyo, 'di ba? Yung mga ganon. At po pwede, no, na baka meron din kayong iniisip dito na makipag-partner kaya ako, 'di ba? Makipag-sosyo kaya ako or makipag-collaborate kaya ako. So siguro 'yun din ang iniisip ninyo. No, maaring isa 'yan sa kino-consider ninyo na pagdedesisyonan ninyo, pinag-iisipan ninyo ngayon, no? Kung possible ba na gawin ninyong ganon or makakabuti ba sa diskarte mo, 'di ba? Yung may makakasama ka, may makaka-partner ka, may makaka-collaborate ka, yung ganon. So, ayan, maaring yan din ang kailangan mong pag-isipan mabuti before you do something about it. Diba? Kailangan pag-isipan mo muna, pagmuni-munihan mo muna para nang sa gayon, diba? Kasi minsan, kapag nakapag-desisyon na tayo, diba? Tapos, nagbago isip natin. Sometimes, may mga desisyon tayo, may mga nasabi na tayo na hindi na natin na ibabalik or hindi na natin pwedeng bawiin pa yung sinabi natin, diba? So, what else? We have 7 of Wands. Ayan. So, may challenge, no, sa inyo sa ngayon. Or po pwedeng may challenge, no? Not necessarily na talagang ito ang mangyayari, pero pwede, no? May posibilidad, no, na ma-challenge kayo rito by the people around you. Kasi feeling ko, ang iba sa inyo rito, baka merong mga tao sa paligid ninyo na, alam mo yun, saksakan ng inggit, saksakan ng may kaitiman ng budi. Kumbaga, pasensya na sa words ko. Pero, yun ang pumasok talaga sa isip ko. Siguro yung mga ganun kayo sa mga tao sa paligid ninyo, no? Na kahit wala naman kayong ginagawang masama sa kanila. Pero dahil siguro maganda ang kalagayan ninyo sa buhay, magandang posisyon ninyo sa trabaho, maswerte kayo, masayang pamilya, 'di ba? Masayahin kayo, yung ganun. Kaya parang mga ibang tao, no, tinitignan kayo, naiinggit sila sa'yo. Kaya ang inis nila, o pwedeng sinisiraan kayo, or pwedeng ginagawang kayo ng kwento, yung mga ganun, binubuli kayo. Kasi kung anong meron ka, yun ang gusto nila eh. Kaso, wala sa kanila, kundi nasa sayo. 'Di ba? Kaya, naiinis sila sa'yo. So, pwedeng ganun. At pwedeng naapektuhan ka ng mga ito. No? So, sana, kung meron kayong ganung sitwasyon, sana hindi kayo magpa-apekto. Okay? Practice the art of Deadma. As long as wala kayong ginagawang masama sa kanila. 'Di ba? And as long as hindi naman nako-compromise yung inyong dignity, ang inyong safety, ang inyong integrity, 'di ba? So, practice the art of Deadma. Don't allow them, no, to affect you. Kasi, sorry po, matutuwa sila. Mas lalo silang matutuwa, no? Kung makikita nilang apektado ka sa ginagawa nila or sinasabi nila, 'di ba? Kaya as much as possible, tatagan mo lang ang loob mo. Okay? Tibayan mo ang inyong loob. Activate your inner strength. Be courageous. Kaya mo 'yan. Okay? So what else? We have Queen of Cups. Ayan. So dito naman sa Queen of Cups, you are going to be very intuitive sa ngayon. You're going to be very sensitive. Kaya, advantage mo to. So as much as possible, gamitin mo yung lakas ng radar mo dito para maiwasan mo yung mga ganitong sitwasyon.
no? Or para ma-manage mo ng maayos kung paano mo to dadalhin sa buhay mo, paano mo to haharapin, anong gagawin mo na tama para sa sitwasyon na yan, di ba? So, follow your intuition. Listen and follow what your intuition is telling you. Kasi, yun ang laging mag-aano sa'yo. Yun ang laging magagabay sa'yo patungo sa tamang gagawin ninyo, no? Kung paano ninyo i-approach ang mga sitwasyon ninyo sa buhay. Okay? Probably then, sa ngayon, you're going to use your creativity then, no? Baka dahil din dyan, sa inyong creativity, siguro ang galing-galing ninyo, very artistic kayo, at saka, even yung mga ideas ninyo, siguro, you have that creative ideas na talagang free-flowing, di ba? Alam mo yun, yung effortless, pero talagang oozing with creative ideas kayo, no? Siguro isa din yan sa mga dahilan kumbaga ng pagkainggit ng mga tao sa iyo, kasi maaaring very natural yan sa iyo na nagfo-flow talaga yung inyong creativity and creative ideas, and even sa mga problema siguro ang galing ninyo mag-isip ng creative solution, hindi ba? Yung mga ganon. Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, Knight of Wands. Ayan. So, meron ditong meron kayong pwedeng travel na gagawin, and that could be related to opportunities, no? At yung opportunity na to, possible na ito pwedeng maging trabaho ninyo, source of income ninyo, yung ganon. So, parang may offer sa inyo na merong tatawag sa inyo at merong offer na pwedeng pagkakakitaan ninyo, magiging trabaho ninyo, yung ganun ba? So, possible, no? Possible na ganun ang ganap dito for some of you. At saka, pwede, no? Na since this is a fast-moving energy, pwedeng it might require you, no, to be, it might require you to take action right away. It might require you to, tawag dito, gawin mo agad, no? Or mag-decision ka kaagad, yung gano'n. So, in that case, baka hindi kayo, alam mo yun, baka maaligaga ka at hindi ka na makapag-isip, hindi ka na, yung parang ma-pressure ka din, Kaya, importante na pakinggan mo na lang yung inyong intuition. Okay? Kasi kahit nagmamadali ka at mag-decision ka ng mabilisan din, but if you are making a decision according to your intuition, wala kang dapat na ipag-alala dyan. No? You are going to, rest assured na things are going to be still, mabuti. No? Makakasiguro ka pa rin na magiging maayos pa rin, kumbaga ang magiging sitwasyon, kasi divine guidance ang sinunod mo sa inyong pagdedesisyon at hindi out of impulse, no? At hindi out of ego, yung ganon. So, good luck sa iyo. At saka, by the way, I would like to say hi muna sa ating beloved channel member na si at Alexander Turalba 3777. At maraming salamat po for sending me donation, no? Maraming salamat. I truly appreciate it. God bless you po. So, next energy ninyo is Chariot. Ayan, there is success. Napakaganda. Kasi pwede na kung ano man ang opportunity na to na pupuntahan ninyo, ano man ang opportunity na you're going to embrace right now, maaari na mayroong naghihintay sa inyo ng tagumpay dyan. No? Kasi magiging porsigido ka eh. Parang you are embodying the energy of one's energy sa ngayon, fiery energy na kung anong in-envision mo sa sarili mo, you're going to do anything and everything in your power para marating mo yon, para makuha mo yon, di ba? Yung ganun, yung parang sobrang desidido ka, no? Determinado ka na abutin mo kung ano man yung goal mo, no? So pwedeng ganun talaga ang i-embody mong energy sa ngayon, kaya hindi malayo yung talagang ikaw ay magtatagumpay, with the Chariot. No, there is a success na naghihintay sa inyo. Diba? There's definitely progress. Diba? At it might involve travel. A lot of traveling siguro yung opportunity na pwedeng dadating sa inyo
no? So, baka yung, kunyari, kung trabaho to, 'di ba? Baka nasa transpo business, or baka transportation industry, yung mga ganun ba? At saka, siguro, no, meron akong napapick up dito na siguro kung trabaho ito, baka related kayo sa pagiging medrep, yung gano'n, yun ang napipick up ko. You know, just out of the blue, yun ang naisip ko. So, yun. So, good luck sa'yo, Gemini, kasi there's a lot of travel na nakikita ako rito. Po, pwede rin ang iba sa inyo rito, you know. Siguro, baka nagsha-shopping kayo for vehicle. Baka ang gusto ninyo ngayon, bibili kayo ng sasakyan. Maybe you are still, yung nagsha-shopping ka, tinitignan mo, kinukumpare mo yung mga choices ninyo, no? Kino-compare ninyo sa bawat isa kung alin dito yung bibilhin ninyong sasakyan. So, what else? We have Eight of Cups. Ayan. So, say Eight of Cups is a departure energy, you know? So, kapag ganyan, syempre may pagbabago, 'di ba? Merong pagbabagong mangyayari. There is a change, there's a shift that is going to happen very soon. Kaya feeling ko rito, magkakaroon na ito ng magkakaroon kayo ng a lot of travel, no? Gemini. Kasi po pwedeng may relocation dito at hindi lang isahang paglilipat, isahang biyahe yung gagawin ninyo, yung mangyayari rito, no? So, pwedeng ganun. Kaya, there's a lot of travel. Yung parang maraming pabalik-balik, yun ang napipick up ko. Maraming pabalik-balik kayo from here to there, from here to there, yung ganon. And back and forth, back and forth. So, pwedeng may ganong ganap, no? At, it could be in any area of life, no, na gusto mong baguhin. Pwedeng trabaho, pwedeng gusto mong magbago ng tirahan, place of residence, pwedeng magbabago ka ng employer, yung ganon. So, whatever this is, you know, it will definitely a big change, no? It's going to be a big change. Kasi dito sa Eight of Cups, departure energy ito ibig sabihin, meron kayong iiwanan, 'di ba? Merong sitwasyon na dati ninyong ginagawa, dati ninyong kinabibilangan na sitwasyon, pero parang hindi na to pasok sa kagustuhan ninyo, hindi na to pasok sa criteria ninyo, hindi na to pasok doon sa, hindi na, kumbaga, hindi na ito in alignment with your destiny, hindi na siya in alignment with your goals, or hindi na ito in alignment with your core values, yung ganoon. Kaya, kumbaga, nag-expire na, di ba? At ayaw mo na magtagal ka pa rito. No? Kaya you're going to move on with your life. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung paunang energy po ninyo, Creator. This is a no card, no? Libra, baka meron kayong pagsasabihan ng no. You know? Baka meron kayong i-reject dito. Pwedeng proposal, pwedeng merong project na ipipitch sa inyo, or pwedeng merong ipapakiusap sa iyo, and maybe you're going to say no. You know? Hindi mo gusto. Hindi pasok sa kung ano yung gusto mong mangyari, 'di ba? So, talagang ano 'yan. That's good, no? That's good na marunong kayong magsabi ng totoo. Marunong kayong magpakatotoo sa sarili ninyo. Kasi 'di ba minsan kahit iniisip natin or yung damdamin natin nagsasabi ng no, sinasabi pa rin natin na yes. Ang bibig natin, ang binibigkas, yes. Kahit ang loob natin gusto no. At ang isip natin gusto no, hindi ba? Kasi nga, pakikisama, tapos mas iniisip mo yung kapakanan ng iba rather than your own kapakanan. Kaya kahit alam mong pwedeng ikasama mo, magsasakripisyo ka. At kahit no sa loob mo, ikasasabihin mong yes. 'Di ba? May mga ganun pangyayari. Kaya malakas ang loob ninyo, you know, to say no. So, which is really good. Kasi, dyan mo pinapakita yung conviction mo. You know? Yung tawag dito,
yung malinaw sa'yo yung boundaries mo, you know? So, that's really good. At nagpapakita ka lang dito ng inyong maturity, 'di ba? So, good for you. O pwede rin na this is a sign. No? Maybe this is a sign then. Pwede rin na meron kang pinagdadasal. No? Siguro humihingi ka ng sign, humihingi ka ng guidance from the universe. Bigyan mo po ako ng sign. Bigyan mo po ako ng a clear direction. Tama bang naiisip ko? Tama ba ang decision ko? Am I heading towards the right path? So, pwedeng ito yung sagot sa'yo. It is a no. Diba? So, pwedeng ganun yun. So, good luck sa'yo, Libra. And by the way, before I go on, maraming salamat muna, I would like to say hi and I would like to say thank you din sa ating beloved member na si At Maria Yui 3981. No? So, thank you po for your support sa channel. We have Page of Swords. Ayan. So, merong mga balita, news, impormasyon na po pwedeng hinahanap kayo at maaaring yan ay dadating na, kung ano man itong nire-research ninyo, ano man itong inaalam ninyo, kasi there is something that you're curious about sa ngayon. There is something na gusto mong matutunan, gusto mong madiskubre, gusto mong alamin, yung gano'n. So, mayroon kayong mga ganong ganap ngayon, at gusto mong gusto mong siguro maipon yung mga facts, mga details, mga information, So, gusto mong mahanap na ang mga yan sa ngayon. At pwede na paparating na siya. Dadating na mga mensaheng ito, dadating na yung mga detalye na hinahanap ninyo, At pwede na, lalo-lalo na kung meron kayong decision na kailangan gawin. Maybe yung mga information na to timely dadating sa ngayon and you can make up your mind, you can make up your decision na, So, kaya good luck po sa inyo. So, what else? We have Two of Pentacles. Ayan. So, this is siguro meron talaga kayong desisyon na kailangan gawin sa ngayon and that could be related to money. That could be related to pwedeng financial decision ito, pwedeng career-related, pwedeng job-related na desisyon ang gagawin ninyo or kailangan ninyong gawin sa ngayon. And, pwede na yung mga impormasyon na to na dadating, na ini-expect ninyo sa ngayon, could be of help dito sa desisyon na kailangan ninyong gawin sa ngayon. So, which is really good. And also, this is asking you for balance. Okay? Libra, siguro ramdam nyo na din naman na may imbalance na nangyayari sa buhay ninyo. Kaya, this is asking you for balance. Okay? Mas magandang balansehin ang lahat para lahat ng areas of life mapapansin ninyo. At kung meron man mga problema, meron man mga diferensya, maaanuhan ninyo, masusolusyonan agad, mahahanapan agad ninyo ng solusyon ito. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Summer, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, paunang energy rito, is the Hanged Man. Ayan. So, stagnant energy ito, Aquarius. So, pwedeng muna kayo ngayon, chill lang muna kayo, kasi baka wala kayong magawa, hindi kayo makapag-progress ngayon siguro kung ano man ang kunyari at tinatrabaho ninyo, diba? Hindi kayo makapagpatuloy kasi baka may blockage, merong delays, diba? O pwedeng kunyari nagko-computer work kayo, diba? Walang internet, diba? How can you do the things that you need to do, diba, na kailangan ninyo ng internet? So, that is one thing na pwedeng magde-delay sa ginagawa ninyo, diba? That is a blockage, imbis na makapagpatuloy ka na sa ginagawa mo, diba? Maaaring sira, diba? Walang signal, for how many hours or days, So, example lang yun, okay? So, pwedeng gano'n ang dahilan or gano'n ang sitwasyon ninyo kaya hindi kayo makapag-progress. And that is, one way of the universe, para makapagpahinga ka muna. Diba?
lahat ng sitwasyon may dahilan. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin may dahilan. At merong purpose ang lahat. No? Hindi lang nangyayari ang isang bagay because of coincidence. There is no coincidence. Everything is being planned by the divine. Lahat yan, nakasulat na yan sa life plan natin, no? Sa soul journey natin. Kaya walang coincidence. At saka that is one way of the universe to make you think of something else. Katulad na lamang ng pagre-reflect. Maybe this is the time that you need to think, 'di ba? And evaluate what is happening sa buhay ninyo, 'di ba? Ano na kaya nangyayari? What have I done in the past? Ano na mga ginagawa ko ngayon? Ano na mga naging epekto ng mga nagawa ko noon sa mga nangyayari sa buhay ko sa ngayon? Yung mga ganon. So maybe kaya may mga delays, may mga blockages because the divine wants you to evaluate what is happening in your life. Kasi baka maaaring may mga bagay dito na naniniglect kayo, may mga areas of life na hindi ninyo to nabibigyan ng oras, panahon at atensyon. So with this, pwedeng maisipan ninyo, ay teka lang, naalala ko pala, meron pala akong dapat na sikasuhin. So mga ganong bagay, 'di ba? Kaya nga lahat ay may dahilan. Lahat ng pangyayari, merong merong purpose yan. No? So, maybe may mga ganun kayong dapat na tignan sa ngayon sa inyong mga sitwasyon. Okay? So, it's a time for reflection, time for introspection, time to take a time out, at para sa ngayon makapagpahinga ka din. Makapagpahinga din ang inyong katawan, pati na rin ang inyong isipan. Okay? So, what else? We have Six of Swords. This is travel. This is relocation. This is about moving on sa buhay, moving forward, So, this is also a time of, exploration. So, meron ditong mga bagay, bagong lugar, or sitwasyon, na kailangan ninyong i-explore, It's about time na for you to do so, yung ganon, 'di ba? Meron kayong mga bagong bagay, sitwasyon, lugar, 'di ba, na madidiscover dito. Yung ganon ba? Kasi siguro matagal na kayong na-stuck sa isang lugar, sa isang sitwasyon, and maybe you've been there for quite a while. Tapos ngayon, it's about time na to change your environment. It's about time na to change your life, 'di ba? Kasi lalo-lalo na yung Six of Swords, nanggagaling kayo sa isang madilim na sitwasyon, 'di ba? You are removing yourself physically from a dark situation dito, and you're heading towards a better one, a better situation sa buhay ninyo na pwede ninyong simulan. Okay? Kasi siguro ang iba din sa inyo rito, talagang sinubukan. Yan, sinubukan ninyo, thank you Spirit. Sinubukan ninyo siguro na ayusin pa ang sitwasyon na to, no? Say for example, relationship, 'di ba? Maaaring syempre nagsimula kayo sa isang masaya, magandang relasyon, tapos siguro sa katagalan, 'di ba? Things changes. Everything evolves, everything changes, and including us, including our feelings, 'di ba? So, pwede nagkaroon ng panlalamig ang person niyo sa iyo, or kung sino man sa inyo, or baka nagkulang lang sa oras, 'di ba? So, naiiba talaga ang sitwasyon. And maybe you've tried hard, 'di ba? You've tried so hard to fix it. Maaring naghintay ng pagkakataon, no? With all your efforts siguro, nagtiyaga ka, naghintay ka na magbabago din ito, 'di ba? Umasa ka na pwedeng magbago pa ang inyong sitwasyon, pwede bang maibalik sa dati, pwede pang mag-improve, pwede pang gumanda. Pero maybe wala nang nangyari, 'di ba? Kasi baka ikaw na lang yung nag-e-effort at ang other person mo wala na, 'di ba? Wala nang pakialam, or hindi na, dead man na sa mga ginagawa mo. 'Di ba? Pwedeng that person is busy already with something else or with someone else. No? Kaya ngayon, maybe you have come to a point na this is the point of no return na kumbaga para sa iyo. So, maaari na magde-decision ka na this is it. No? Tutuldukan ko na to. Kasi it's becoming toxic na. Pwedeng hindi na
yung parang before ka umabot sa puntong mawawalan ka na ng respeto sa sarili mo, ngayon pa lang, 'di ba? Anuhin mo na, putulin mo na yung connection mo dito sa taong ito, ang relationship ninyo, 'di ba? At umalis ka na, 'di ba? To save your life, to save your sanity, to save your respect, 'di ba? Yung ganon. So, pwedeng merong ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito. Or pwedeng other things, pwedeng other areas of life. Ang meron kayong problema na nagtiyaga kayo, naghirap kayo, tapos, alam mo yun, yung puro ikaw lang, wala kang nakukuhang tulong from other people or cooperation from other people. Kaya, maaaring nasagad na din ang pasensya mo, nasagad na ang pagod mo, yung effort mo, lahat na hindi naman nako-compensate. So, kaya po pwede na talagang, kumbaga, iiwanan mo na to. Kasi you don't deserve this. You deserve better. Diba? So, pwedeng trabaho din yun eh. No? So, depende sa inyong sitwasyon, but you're ready to move on now. Which is really good. Kasi at least maglalakas ng loob ka na iwanan na ang ganitong sitwasyon na hindi na mabuting epekto sa iyo. We have King of Swords and maybe, with the help of this King of Swords, so siguro talagang maglalakas ka ng loob, no, naiwanan na yung sitwasyon na to. Maybe someone have advised you then, no, pwedeng si King of Swords. Baka binigyan ka din nito ng advice, pwedeng in-encourage ka din dito, no? So, pwedeng humingi ka sa kanya ng tulong, ng opinion, no? And maybe, somehow, nakatulong din siya sa iyo na magkaroon ng kalinawan ng inyong isipan, magkaroon ka ng enlightenment, ng clear direction, no? Na dapat mong tahakin. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.